Siyempre, and admittedly, when you see the results kasi, mas na ka. Nakaka-addict. Oo, Tayo kasi- na titingin ka sa mirror, Yeah. pangit pa rin ang katawan ko, ganyan. Pero sinasabi na ng mga people around you na, ang ganda na ng katawan mo. Exactly. Diba? Ano yun may direct impact sa mental health. Kasama yung Exactly. exercise. Meron. Kasi, Welcome to Life Talks by Pao, where every chat is a step closer to understanding life's intricate tapestry. We aim to touch one soul at a time through the power of conversation and by sharing wisdom and life learnings to each other. Catch the episodes on YouTube, Spotify, and Apple Podcast. Alright guys, welcome to a new episode of Life Talks by Pao. This is a very special episode. We have a couple of guests here and I would say na sobrang laking influence ito sa aking fitness and physical journey. Natuloy din sa wakas. Yes, so, Natuloy din sa wakas. yes. I know we've been planning this for more than a year. Matagal na pala. Matagal na. So, again, siguro just to introduce to the viewers and listeners, I have here Coach June and Coach Norman. So, What's up? yeah. Hello. Medyo muna siguro, introduction, quick introduction. Okay. So, Coach June, experienced lifter, 10 years above experience in the fitness industry. So, I specialize in hypertrophy, strength training. So, ever since college, nagbubuhat na ako hanggang ngayon. So, ayun. Tapos, 2 years experience, consistent sa commercial gym, locally. Okay? Dito sa atin. Nice. Yep. Coach? Yon Coach Norman. Actually, athlete and at the same time, fitness professional. So, I've been coaching for about 9 years. Pero nag-start ako mag-workout since 15 years old, sir. Wow, 15 years old. grabe, Bata. bata. Kasi sir, na-influensyahan ako nung uncle ko, kapatid ng dad ko. Kasi yun nga, sobrang payat ko before dahil nga PC gamer. So, yun. And yun, I specialize in bodybuilding. Bodybuilding. Nice. Yep. So I guess for today's episode sa mga frequent listeners ko, I'm pretty sure they know na parang I almost talk about anything about life teachings, but we've never talked about fitness. And alam naman natin hindi naman siguro kailangan sabihin pa na this is very important to us as well, no. Kaya sabi ko wala akong ibang guest na nasa isip kundi kayo kasi and just to share Coach Jun was my fitness coach like a couple of years back, and hindi kasi siya the normal coach we're in, tuturuan ka lang on what you guys need to do sa gym, but basically the concept behind it. Yes. And when you understand that kasi iba yung dating, iba yung impact sa tao, Yun. So yeah, siguro to start this conversation, and again, relax lang tayo, di ba? Parang kwentuhan lang. Oo naman, sir. Yes. No. Sanay tayo dyan. Oo nga, actually. Lagi tayo nagkukwentuhan, sessions, di ba? Nabanggit mo nga kanina nung nagbe-briefing tayo, di ba? Nung normally pag nagko-coaching session tayo, nag-ano na rin tayo ng mga thoughts about it, mga deep talks, and I think that's what we like to talk about, no? Oo, sir. Ako kasi, pagdating sa sessions, sinusulit ko talaga, lalo na yung ganun, mga sessions na nangyayari with the client, is yung coaching and yung connection para sa akin is yung parang kailangan connected ka talaga deeper, no, kung hanggang saan yung kaya mong hukayin sa relationship sa client. Kasi unang-una, without the expertise, without the exercises, the diet and all that about fitness, I think ang number one na kailangan ng tao is companionship and relationship para ma-motivate siyang magpakita ulit sa gym, mag-stay sa grind niya, 'di ba? Kasi kumbaga parang ang coach kasi parang tropa yan Yep. 'di ba? So kapag ka medyo malayo yung loob mo sa coach mo, medyo hindi ka ma-motivate magpunta, which is a downside sa parehas niyong side. So, hindi ka makakapagturo, and at the same time, hindi maabot ni client yung goal niya, di ba? Oo. So, alam coach mo, and connect. Alam mo, totoo yan. And si Coach Norman, siguro with your experience. Kasi ako personally, when I started working out and into physical activities and all,
syempre at sa una, overwhelming siya eh. Yes, Di ba pagpasok mo sa gym, tsaka like for example, hindi ka confident sa katawan mo, sa the way you look. Makikita mo ibang tao, parang sasabihin mo, kaya ko ba yung ginagawa nila? Di ba? Ikaw, may mga ganun. As a beginner, sir. Ganun din ako, sir. Medyo, nung nag-start ako, nung nag-bakal gym na ako, medyo na-intimidate ako eh. Oo. Kasi sir, dami naman lalaki dyan. Ang lalaki talaga ng mga nagbubuhat doon sa amin. Oo. Parang, shit, okay ba ako? Parang gano'n eh. Tapos galing ka sa background na computer ka lang. Tapos medyo maingat ka pa eh, no? Kasi baka mamaya mabagsak mo yung mga plates. Diba? So, kaya, parang nakita mo, ginagamit niya yung machine na kailangan mo, maghihintay ka muna. Saka kung tama ba yung ginagawa mo, tama ba to? Kasi, pag naman umpisa, nanggagaya ka lang din kung ano yung ginagawa. Nanggaling din ako dyan. Diba? Yung talagang nag-i-imitate lang ng program, sir. Yung tipong sa bakal gym, nakita ko sino pinakamalaki dun. Uy, baka yun yung mag-work sa akin. Napalaki nga siya dun eh. Hindi ko baga para sige ako. Bench press siya ng 100 pounds. Sige, 100 pounds din ako. Hindi ko pala kaya. Ayun, nag-start naman tayo lahat of super overwhelming nga, sir, yung as a beginner. Pagkapapasok ka sa lalo sir kung commercial gym ka agad. Yes. Kasi parang mas at home ka konti pag bakal gym eh. Kasi parang for public naman talaga siya. Unlike sa mga neighborhood gym, no? Sir, ganoon eh. Unlike sa commercial gym na iba't ibang klaseng tao na talaga, like mga professional yung iba, ganyan. Hindi mo kilala kung sino yung mga nagpupunta pa na iba. Yes. Exactly. I think maganda pag-usapan yan, no? Kasi there's a lot of people then na they don't know how to start. Diba? And how to start and where to start. Yes. And ako I've been working out din for quite a while na din. And syempre sa una just like kayo na medyo intimidating, ganun yung pagdating. Pero when you see the progress, kunyari nandito ka na sa stage na to, and then you see someone na ganun naman na intimidate, parang ako mas humahanga ako sa taong yun. Now I think the first step is you just need to show up. Yes, exactly. Diba? So yun. So I think that's a good segue din sa discussion natin kasi we also wanted to talk about to help them start. To help them start, to kickstart. But I think before we go to certain topics here, gusto ko lang sabihin pala, nandito tayo sa FLH gym. What's up? Feels like home, guys. Feels like home. So it's a private gym. So owned by us, Coach Norman and Coach June. So feels like home gym. Basically para simplehan na lang natin at mabilis. Private gym. So by schedule and appointments, pag ikaw lang yung may schedule with a coach, with us, ikaw lang yung laman ng gym. Ang ganda ng business model nyo eh. Kumbaga, wala pa ako narinig na ganitong business model, to be honest. Na parang, talaga, sir. Parang medyo dating sa akin is like VIP coach. Yun talaga yung yun talaga yung gusto namin ibigay. Kasi syempre, VIP treatment. Like people are so busy, they don't know, kumbaga wala na silang time din to work out, to do their exercise. So ito talaga nakakatulong. So can you guys talk about your personal experience on paano kayo nagsimula sa ganito? Parang ano yung trigger na you know what, I'll go to this to this path. Yung fitness journey. Fitness industry. So sa akin, nag-start ako nung college, nung dancer ako. Okay. Dancer ka pala. Dancer ako noon. Sir. Hip-hop dancer. Wag ka mag-alala. Hindi natin to ba? Bali hip-hop dancer, sir. Dancer ako noon sa school, college ako. And then yung instructor ko sa sayaw, yung pinaka-senior ko doon, yung talagang choreographer namin, is may background siya sa pagbubuhat. Okay. So, ngayon, naging super close kami noon nung tao na yon, nung aking choreographer. So, naging close na kami, napag-usapan namin one time yung mga videos ni Ronnie Coleman, ni Jay Cutler. Ito mga classic bodybuilders na to. Big guys talagang. So, ginagawa namin katatawanan yung mga sinasabi ni Ronnie Coleman dati na, lightweight baby, gano'n, biruan lang, ganyan. Tapos, one time, parang sabi ko, so yun na yung na mismo nag-trigger sa akin, parang ano yun? Sabi ko, ano yung ginagawa nila na yun? Tapos syempre, ako naman, may mga kaibigan na rin naman ako nag-gym and all that. Doon, nag-start din ako sa bakal gym. Okay. Para, yun, makita ko kung ano ba tong weightlifting or strength training, muscle building, ganyan. So ayun, nag-start ako magbuhat noon. So yun yung nag-trigger sa akin, which is isang malaking ambag sa akin, which is yung choreographer ko na yun. Okay. Ano yung motivation? Parang may gusto ka bang mangyari at that point? It's the look.
Yung akala ko lalaki ako ng ganun. Aesthetic. Aesthetic. Okay. So, ngayon, nung nagbubuhat na ako, as time goes by, parang after 6 months ata, ginagaya ko yung program nila, yung diet nila, Brad, 6 meals a day, ganyan. Nananaba lang ako. Alam mo yun, parang malakas ako, pero nananaba lang ako. So, wala talagang proper anything, ganyan. Tapos, I stayed with the grind, tapos nag-quit ako, tapos nag-quit ako for a long time, siguro mga years din, tapos bumalik na naman ako sa fitness. Alam mo yung sundot-sundot talaga na literal na walang consistency, sir. Wala akong consistency nun, pero I have this, what you call this ba? Interest talaga sa kanya. Yung tipong binabalik-balikan ko siya, tapos every time na may makikita akong fitness influencer way back. Siguro mga 2015 yun, 2013 ata yun. Bago ako gumraduate, nauso yung mga sila Z's, kung kilala nyo yun, yung aesthetic gods, Jeff Side, yan. So ako parang nakita ko yun, mas maliit. Di ba, kalaro ni Coleman, parang mas sexy lang, na built, ganyan. So I think deeper, parang yun, nag-research ako about anong mga diets nila and all that, na-try ko rin sa sarili ko. Tapos, paulit-ulit yung process, no? Yung proseso na mag-gym ako, mawawala ako, mag-gym ulit ako. And then suddenly, way back 2018, mga 2016 siguro, 2017, kasi 2018 nag-Muay Thai ako niya. So 2016, 2017, nakakilala ako ng isang coach. Which is ang pangalan ng gym niya sa Parañaque noon. Nasa Parañaque na ako noon, kami nila Airmats, nila Airpods. Guerrilla Strength Camp. Wow. Yun yung pangalan, Guerrilla Strength Camp. Ngayon, nag-gym siya dun sa Bakal Gym na pinag-gyman ko sa Parañaque. Ngayon, idol ko siya. Actually, inidolo ko siya kasi yung buhat niya. Ito in person na to, nakikita ko malakas na tao, maganda yung build, tapos maganda yung approach niya, ganyan. So, nung nakilala ko yung pangalan niya, sinearch ko sa Facebook, in-approach ko rin siya. So, to cut the long story short, nag-train ako with him sa bahay niya. Okay. Kasi meron pala siyang home gym setup. Okay. So, nag-gym siya sa Bakal Gym, tapos meron siyang home gym setup. So, talaga ngayon, dinayo ko yung bahay niya, pumasok ako dun yun sa may, tawag dito, basta sa may parting Parañaque rin. Malapit doon sa Bakal Gym namin, yung bahay niya. So ayun, nag-train ako sa kanya paulit-ulit, siguro once, twice per week, ganyan. Kasi nakikiburaot lang ako sa home gym niya Actually, sobrang bait niya, sir. As in, talagang wala siyang pinapabayad sa akin. Talagang gusto lang niya, punta, open gym. Kung sino gusto mag-workout, mag-post siya dun sa sa profile niya, welcome kayo, ganyan. Papasked ako sa kanya, coach, pwede ba mag-workout dyan? So nagpa-coach ako sa kanya, sir, ng powerlifting. Yeah, so I fell in love with powerlifting that time, no? So maakyat yung progreso in terms of lifts, ganyan. Pero wala masyado aesthetically kasi wala naman akong diet pa noon, hindi ko rin seryoso pa yung diet ko noon. So ayun, so that's my journey way back 2016, 2017. Kaya ako napabalik ulit sa buhat ng consistency. Ngayon, noong 2018, tumigil na naman ako sa buhat sa sa protocol, no, sa consistency ko. Tapos nung nag-Muay Thai ako, sir, doon ako parang eto na yon. Hindi ko nabibitawan yung fitness. Kasi pandemic hits. Yes. So pandemic hits, stopped. Gyms are closed. Yeah, naalala ko yun. Yes, so may mga storya din tayo sa pandemic. Mag-workout tapos patago ko na, may kakilala kang tropa na may-ari ng gym. Kuklose nyo yan kasi baka madaan. Grabe, no? Ganun, yung pandemya. Tayo dyan. So ngayon, nung pandemya, yung patapos na yung pandemya, within the pandemya, nag-push-ups ako sa bahay, ganyan. Kumbaga, just be active. Just be active. Kasi parang kumbaga for me is yun, besides the vaccine, no? Yep. Yung natural immunity natin. Yes. Kasi ito na, medyo deeper na rin yung knowledge ko. Yeah. So, alam ko na yung mga bagay na gano'n, natural immunity na kailangan mo i-boost yung immune system mo by exercising and eating right at home, di ba? Kahit wala pa tayo masyadong access nun sa labas, di ba? So, ginawa ko siya lahat sa bahay. Pero tumaba ako sobra. As in, parang first year ng pandemic, Brad, lobo talaga. Yeah. Kahit nag-push up ako. Pinakita mo ngayon. Actually,
Kung pwede, pakita natin yung before mo. Oh, sige sir, no problem. Nasa IG ko lang nga yun, nakapin yun para pag every time na may makikita ko rin siya agad. Maalala mo. Maalala ko. That's nice. That's nice. Si Coach Norman from kasi si Coach Norman nagba-bodybuild, 'di ba? Yeah. So, paano ka nag-start doon? Ano yung naging motivation mo to do that? Kasi ako personally, 'di ba? Parang niisip ko, parang sabi ko, grabe ang disiplina ng mga bodybuilder. Kasi to be honest, until now, hindi ko pa rin talaga naiisip kung what's in it for that. What do you get from it, 'di ba? So ikaw baka ma-enlighten kami, no? Yun. Sir, nung nag-start akong mag-bodybuilding talaga, mag-compete nung 19 ako. 19? Nag-start ako nung 19 years old kasi parang nung 18 ako, sir, nanood ako ng competition sa PICC sa Mutant. Mutant Philippines yun, sir. So doon, mga legend talaga yung mga naglalaro doon, puro champion, the best of the best. Kumbaga, para siyang Mr. Olympia ng US, sir. So yun, parang nung nanood kami nung friend ko noon, tapos nung nakita ko yung mga athletes na lumalaro, sabi ko, hindi naman pala ganun ka, sila, parang hindi ganun ka i-achieve yun. Grabe. Parang ganun, sir. Tapos parang mas na-motivate ako, sabi ko, shit, laki. Parang kaya mo yun. Parang kaya ko yun. Kaya ko yun. Ganun, sir. Parang, so doon parang nag-fire up ako na, sige, sabi ko, magpe-prep ako. Okay. Tapos sir, nag-start ako mag-prep noon while nag-aaral ako. Nag-aaral ako noon, sir, college ako that time. So pinagsabay ko yung fitness tsaka school. Pero parang mas lamang si fitness eh. Iba talaga yung iba. Na-try mo na mag-cutting para sa gym? Grabe yun. Cutting? Ay, hindi. Ano lang, sir, hindi lang talaga ako tumitrip after class. Hindi na ako yung iinom ako kasama yung tropa. Yeah. Talagang after class, diretso uwi na ako kasi kailangan ko matulog, tapos mag-workout ako ng mga 7. Yan. So, nung nag-start ako nun, sir, 19, nag-try na akong mag-prep. Tapos, hindi ko pa nga alam, sir, kung paano mag-prep talaga yung diet na pagkain. So, parang ako, hindi ako nagtatrack. Discuss mo ano yung meaning ng prep, Brad. Ano yung prep? Yung prep? Ano yan kailangan yan. Pag prep, ready ka eh. Hindi pwedeng... gusto mo lang siyang gawin. Hindi pwede. Kasi parang i-commit mo talaga yung sarili mo doon. Tsaka, kumbaga sir, once you started, dapat hindi ka mag-quit. Never quit on yourself talaga dapat. Sabi nga nila, diba? People quit not because it's hard. People quit because they lose the reason why they're doing it in the first place. The why. The why. So, kailangan talaga focus ka on bakit mo ba ginagawa. Yes, and the why. So, ako para sa akin yun talaga yung pinaka parang bakit. Yes. Kailangan alamin kung why, bakit. Tapos ilista mo siya siguro kung sa wall mo or sa notepad mo. Makakatulong yun. Di ba? Para, kumbaga, para wallpaper mo, di ba? Para why, di ba? Lagay mo lang doon kung ano yung reason. Tapos pag nakita mo, oh shit, kailangan. Actually nun, sir, ako yung pinakabatang nag-compete sa Mutant Kasi 19 Grabe, nga 19, sir, talagang totoy pa ako. Pero... Hindi ko nga matanda kung ginagawa ko, 19 ako eh. Pero sir, okay. 19 sumasayaw siguro pa rin ako. Pero okay naman, sir, nung 19 ako, medyo okay naman na yung result ko. Kasi basag ako din na parang sumali doon. Pero syempre, sir, di ako nanalo agad, kumbaga. Okay lang yun, for experience, sir, no? Masaya ako kasi parang ako gusto ko lang ma-experience, sumampa ako sa stage. Ano ba yung feeling na magpo-post ako doon, papakita ko yung pinaghirapan ko ng ilang buwan. Yan. Solid. Actually, alam mo, since nabanggit mo na ikaw yung pinakabata during that time, isa yan sa mga nung nagre-reflect ako, parang sabi ko, sana pala mas maaga ako nag-start sa physical fitness. Sobrang laking advantage pag maaga. Kasi alam ko, it's never too late, 'di ba? Sabi nga nila, you can still start. Pero at the same time, kung nag-start ka ng maaga, I'm not saying na maaga kang mag-workout and all, just be active, just be focused on your physical well-being, no? So nice. In any form ng exercise. Hindi naman sinabing maaga ka mag-bodybuilding, di ba? So, kahit anong matripan mo na physical activity, like sports, basketball, tennis, di ba? Or badminton, sayaw, di ba? Form of physical fitness pa rin naman yan. So, tsaka I think, putting that aside, like the aesthetic, the looks that you wanted to achieve, ang dami mo natutunan kasi. Yes, sir. Sir, sa akin yung pinaka matututunan mo talaga sa prep or sa the journeys mo sa fitness is unang-una discipline. Okay. Yan.
Discipline. Number one. And discipline, discipline hindi lang to on that specific activity sa buhay mo. All things talaga, sir, dala mo siya sa buhay. Madadamay yung ibang ginagawa mo pa sa buhay mo. Second, sir, is self-control. Sige, expound mo yung self-control. Paano? Yung self-control is parang ko-control mo yung emotions mo before ka magsasalita. Yes. Talaga? Agree, sir, kasi once na nagde-diet ka, affected talaga yung mental health. To be honest, Kasi sir, ito lang logic, sir. Kahit naman ikaw, sir, pag gutom ka, mainit ulo. Totoo yan. Yes. So, pag nagpe-prep ka, 24 hours mo siyang nararamdaman. 24/7. May experience nga ako na hindi naman ako, pero parang itong guy na to sa gym, parang mainit ulo niya, tapos may muntik na siyang makaway. Tapos sabi niya, sir, pagpasensya mo, naka-prep siya. Okay, sige. Yun, sir, yung dapat makontrol din ng iba. Na yung pagdating sa emotions, self-control, na hindi ka naman kailangan porket naka-diet ka ng matagal, may inis ka na bigla. Parang siguro sometimes, kasi di ka naman perfecto, talagang mararamdaman mo minsan ganun. Pero dapat mas lamang yung kinokontrol. Yun, self-control. Nice. Alright. So, ngayon guys, di ba, nag-start kayo ng business, but you've been in the industry for a long time. No? Yes. Etong ginagawa nyo to, like you do the fitness coaching, do you consider this as your passion? Can you see this, that ito yung gagawin nyo for the longest time in your life? Yes, for me, yes. To expand is kasi kaya ako siya masasabi na passion ko na siya kasi unang-una siguro dahil fitness coaching, no? I love people. I love meeting new people. Yep. Yeah, I'm inspired by stories, people's stories, life in general. Yep. So, kumbaga ako, that's kumbaga as a fitness professional, as a coach, when may client ako, tapos yun nga kagaya ng pinag-usapan natin kanina, 'di ba? We have this deep talks within the sessions and all that. Yep. Sobrang nafa-fascinate ako sa stories ng mga tao. And minsan nakaka-connect din ako, 'di ba? Minsan nakakapagbigay din ako ng value para sa kanila. Outside naman ng fitness, about life naman, 'di ba? Minsan nakakapagpayo ako sa kanila and ganun din sila sa akin. Ikaw, sir, kayo sa amin, sa mga coaches na may mga nakukuha rin kami sa inyo. So, yun, unang-una, I love people, meeting new people. Pangalawa is, this is what fires me up. So, every morning, ang iniisip ko na agad is, anong buhat ko ngayon? Di ba? Parang gano'n. Parang na-excite ako Naging part na ng sistema mo. Na-excite ako sa kanya ever since. So, yun nga, binabalik-balikan ko, di ba? Kahit hindi ako consistent dati. So, ngayon, na nahanap ko na eto na, naging job ko na siya, di ba? Na I plan to do this forever na. Yep. So, naging job ko na siya and passion. Masasabi ko siyang passion kasi yun nga, isa yun sa mga reasons, no, kung bakit masasabi kong parang ikigai, bro, di ba? So, parang ito na yung naglalagay ng food on the table, di ba? Paying my bills, and this is what I love. Tsaka iba kasi yung feeling na pag ginagawa mo yung passion mo, you don't feel like you're working. Wala. Di ba? Wala. Yes. Mas magaan ng less pressured. Yes. Pero syempre at the back parang practicality wise, you still need to meet numbers, 'di ba? Kasi syempre, that's how the business works. Exactly. Pero at the same time, kung gusto mo talagang ginagawa, passionate ka about it, minsan hindi mo na realize na na-achieve mo na pala eh. Minsan, sir, diba? Nagkwentuhan kami nito way back nung nandun pa kami sa trabaho sa commercial gym. Lagi kasi kami dito nakatambay sa kotse. Sa parking. Every time sa parking, pagka-out, sir. Pagka-out namin. So ngayon, may mga kwentuhan kami dyan. Minsan, isang oras. Para kami nag-podcast sa kotse. Para kami nag-podcast sa kotse. So minsan, yan, doon kami naglalabas ng mga pagod namin by kwentuhan. Ganyan. Tapos, minsan, napag-usapan namin one time, Brad, ito na pala yung sinasahod natin, no? Hindi naman siya ganun kalakihan, pero higher than the normal salary here in the Philippines. Di ba? Yung sahod na trabaho. Kumbaga, parang yung napag-usapan namin yun, dumating sa utak ko na parang bonus na lang yung pere. Yes. So, ibig sabihin, passion na to, man. Yes. Kasi, we kept on showing up, we keep on hitting our numbers monthly, daily, di ba? Accumulating clients, trabaho namin. And
hindi namin naramdaman yun. Yung pagod, yun yung gaya nung sinabi mo kanina, hindi namin naramdaman yung pagod kasi nakakapagkwentuhan pa nga kami sa kotse. Tumatambay pa kami doon ng 1 hour. Pwede na namin iuwi yun, tapos matulog, di ba? Brad, so for me, isa yun, no? Parang kaya ako masasabi na passion, no? To expand more of your questions, sir, na parang para sa amin is parang bonus na lang yung pera eh, di ba? Parang kumbaga talagang gusto natin yung ginagawa natin. Kasi para ako ma-share ko lang, 7 a.m. In the morning hanggang 9 p.m. ng gabi, 6 days a week. Yun. Grabe. For a year. Grabe. Yes. Grabe, sir. Bago ako magkaroon nito, ng FLH, yes. Well, ano din naman like, pag sinabi kasi yung passion, di ba, something that you're willing to sacrifice for. Yes. Exactly, sir. Yeah. Well, actually, sir, 19 ako naging coach then. At the same time, habang nagka-college ka. Sir, yes. Nag-aaral ako nun, sir. Hindi nga alam sa gym na estudyante pa ako. Kasi one time pumunta ako, naka-uniform pa eh. Okay. Nagulat sila, estudyante ka ba? Kasi parang mukha na akong matured, sir eh. Dahil nga, papalit ka ng uniform coach. Estudyante ka, di ba? Noon, sir, ang naging credentials ko lang, sir, para makapasok nun sa commercial gym is athlete, sir, na nagko-compete. Yun lang, sir, yun lang yung naging ano ko nun. So, parang thankful din ako dun sa pinanggalingan ko na yun nung una kasi parang yun yung naging stepping stone ko talaga. Then, yun, sir, parang nung first 2 months ko medyo struggle ako kasi parang paano ba nag-work to? Yes. Pero sabi ko, I'll give time to myself kung aaralin ko kung paano nag-work tong yung gym, paano ba ako a-adapt dito. So, parang doon na pumasok yung pagiging kausap ko sa natatanda mo pa rin, Brad, kung sino yung pinaka-first client mo. Oo, Masaya yan eh. May contact pa ba with the first client? Or wala na din? Sir, wala na. Pero parang nagkikita-kita kami minsan. Kuwari, nagkita lang kami somewhere. Masaya yun. Uy, sir, hindi mo siya makakalimutan. Actually, sa journey mo as a fitness professional or a coach, yung very first client mo, yung sa unang-una mo, na pag-practice ng pagiging coach, hindi mo siya makakalimutan. Nice. Ako kasi yung ako naman siguro from a perspective na bilang kino-coach kasi coach kayo, 'di ba? Syempre, ako kasi nung nag-start ng fitness journey, parang ang trigger point kasi sa akin is more on the health. Okay, sir. Parang people around me nagkakasakit, nagkakaganyan. So, magandang why yun, sir. Magandang why yun. So parang sabi ko, I have to do something today, right now. Tapos yun, I started, never ko naging motivation yung aesthetic. For me, that's just parang, ano na lang yun. Bonus, di ba? Parang, lagi nagbabanggit sa akin ni Sir Paul yun, every time session kami na parang, yun nga, it's for general health talaga. General health. For aesthetic. Pero syempre, admittedly, when you see the results kasi, mas na nakaka-addict. Mas nagpa-fire up ka. To a point nga na, and I think makaka-relate kayo dito, to a point na parang feeling ko may body dysmorphia ka na. Meron. Sir, nag-exist yan. Lalo na sa mga athletes and sa mga matatagal nang nagbubuhat. Lalo na kung sa bodybuilding community, sa aesthetics, 'di ba? So hindi mo na mararamdaman na lumalaki ka. As in parang every time na magtitingin ka sa mirror, pangit pa rin ang katawan ko, ganyan. Pero sinasabi na ng mga people around you na ang ganda na ng katawan mo, exactly, 'di ba? Ano pa ba yung ginagawa mo, 'di ba? Ba't ayaw mo pang mag-maintain na lang? Usually yun yung mga sinasabi nila, 'di ba? Ayaw pa mag-maintain na lang, baka masyado nang delikado 'yan pagka masyado na mabigat yung may mga ganyan pa, 'di ba? Masyado nang mabigat yung binubuhat mo pag lumakas ka pa and so on and so forth. Pero share ko lang kasi sa akin kasi personally I think the biggest na weight na ko is around 75 kilos. Mabigat yun, sir, para sa... Actually, yun na nag-start tayo. Ayun yung picture mo, sir. Oo, as in talagang lobo yung mukha ko. And then, nung nag-workout, coaching and all, I lost almost 20 pounds. So, aside from the aesthetic na nangyari, naging transformation, mas na-feel ko na mas alam mo yung mas malakas ka sa mga bagay na ginagawa mo, mas masarap ang tulog ko. Tsaka magaan yung pakiramdam. Yan yung mga benefits, sir. Tapos, mas straight kang mag-isip. Yan. Sharp, sir. Mental. Cognitive. So, yun siguro yung mga hindi nakikita ng ibang taong benefits. Cognitive benefits. Ako, believer ako na when you are physically active and then you focus on your physical health,
ano yan may direct impact sa mental health. Kasama yung mental exactly. talaga. Meron. Kasi minsan ako, pag medyo magulo yung utak ko sa trabaho or not, feeling ko, okay lang ako mag-run or mag-tennis ako. And then After marirelax. okay ka na. Akin sir, ganun pagka, kuwari, bad mood ako, bad trip ako, parang nung araw na yun, talagang masama yung nangyari sa akin. Pupunta ako ng gym, nakasimangot pa nga ako ng sir, parang may kita ako ng mga tropa ko, ba't nakasimangot ka man? Hindi, wala. Pero I think on the other physical well-being is connected. Pero after nun, sir, after nung workout, okay na ako eh. Tawa na ako ulit. Sabi ko, look, ba't parang masyado kanina? Yun ang hindi nakikita na ibang tao. Hindi nila na-appreciate yung gano'n. Pero siguro I know those are all positive things na in our lives as a physical journey, as a physical fitness journey. Pag-usapan natin yung mga hindrances, mga challenges nyo. Kasi I'm pretty sure may mga viewers din na or listeners dito na yun yung na-feel nila. Parang super challenge nila. Parang paano ba ako magsisimula? Paano ba? Kasi kayo, siguro si Coach Norman nabanggit niya na parang sabak lang. Hindi ko alam ginagawa ko, pero ginawa ko lang. Pero siguro I think this is a platform na we can tell the people na okay, this is how you start. Ano yung mga naging challenge? What are the challenges? Sa akin, sir, naging challenge nung nag-start ako mag-workout. Yun nga, sir, kulang ako sa knowledge. Yan, kulang. Unang-una, kulang ako sa knowledge. Ano ba kakainin ko? Anong workout ba gagawin ko? So parang parang sinabi ko lang sa sarili ko, hindi, basta pupunta lang ako araw-araw doon. Gagawin ko lang yung kung ano yung routine na alam ko, then siguro nood ako para maka-create ako ng ibang programs, hindi lang ako paulit-ulit. So yung imitating lang, di ba? Imitating. Yun yung diets, yung talaga yung people yung pag-start ng sa akin, sir, ganun. Parang it started with the spark, yung parang yung motivation mo, and then after nun kasi kaya ka tinatawag nating fitness journey. Yes. Kasi along the way dun ka matututo. And ayun yung pinakamasarap actually, sir. Yun yung para for me is the most important part ng magiging fitness journey mo, not the goal or kung saan man not the point A to point B. Ano man yung goal look mo, 'di ba, na kunwari gusto mo magmukhang ganito, yung fitspo mo, sino man yung idol mo. I think for me sa fitness journey is yung pinaka-importante is that. Okay. It's the journey. Yung makikilala mong tao sa gym, yung makikilala mong coach, yung mga pinaggayahan mo ng programs mo and diets and all that. So for me, parang yung challenges din sa akin is the same with Coach Norman. I started without knowledge talaga. Yun yung parang zero. Isa sa literal zero. No? Yun talaga isa sa pinakamahirap. Pero yun nga na parang kailangan mo pa rin mag-push through that 'di ba? And kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Like for example, show up. Keep on showing up talaga. That's why kapag nagko-coach ako, is mahalaga sa akin is frequency first. So parang kumbaga without kumbaga parang kahit wala pa muna yung volume, yung exercises, just show up, 'di ba? Parang kumbaga ako taasan ko yung frequency mo. Show up 4 days, 5 days a week, tapos buhat ka lang siguro mga 1-2 machines, then that's great. Di ba? Hindi mo kasi exactly. Yes. That's exactly what I wanted to tell na you have to build the habit. Yun muna. Habit mo na going to the gym. Yes. Meron pa nga ako narinig na isang trick na parang ginagawa ko rin siya sa clients ko. Na parang just go sa gym, kahit di ka magbuhat, punta ka lang dito. Di ba? Pag nakita mo kasi yung gym pack, imposible kasi hindi ka magbubuhat Di ba? Or, di ba, kumbaga, kahit pumunta ka na hindi ka magbubuhat, at least the fact na pumunta ka doon, may commitment kasi. Di ba, na parang nakita mo, may key fob ako, or kung ano mang access mo sa gym mo, local gym. Yun, parang kumbaga, yun, paulit-ulit mo lang siyang gawin, and then eventually papasok ka. And then pag pumasok ka, mag-workout ka, tapos hindi mo alam, inaaraw-araw mo na pala. Nagbago ng katawan mo. Exactly. Ako kasi, siguro sa ibang tao kasi, ang dami kasi nilang mga external circumstances and factors. Parang feeling nila, wala kasi akong time, busy ako sa work, busy ako sa school. Discipline. Laziness. Sir, yun yung challenge. Doon talaga papasok yung discipline. Kasi saka prioritization. Yes. One of the challenges is discipline and yung sa laziness, fighting with laziness. Kaya sir, ano yung matatawag mong discipline? Kunwari, like me, nung nag-aaral pa ako nun. Matatawag kong discipline kasi after nang gumising ako ng maaga, buong araw akong nasa school,
Pero nag-workout pa rin ako bago matapos yung araw ko. Kailangan. Yan. Parang dun nag-start yung, that's yun yung disiplina. Pero kasi pag nasa gym ka, nakagaya ng ginagawa niya, di ba, nag-spool siya, tapos nag-gym pa siya. Usually ako, sinasabi ko sa clients ko niyan, sabi ko, baka mentally tired ka eh. Yes. You're not physically tired. Yes. Di ba? Kasi usually naman sa jobs like desk jobs, di ba? Or the school, nakaupo ka naman dyan eh. Kumbaga na-drained na sila. Iba yung pagod sa utak eh. Yes. So, usually nagugulat yung clients ko pagdating, ito na sila, session kami, lakas pala nila. Di ba? Di ba? Parang kumbaga, kailangan talaga mag-show up eh. Di ba? Kumbaga, minsan yung nararamdaman kasi natin na challenge, like when it comes to discipline, like laziness, it's just excuses. Tsaka hindi naman kasi mangyayari yung change overnight. Yes, exactly sir. Kumbaga, long term siya. So parang every day, mapapansin mo, nag-improve ka na eh, no, 'di ba? So parang yun din siguro yung magandang isipin ng mga tao. Sa akin, sir, doon pumasok yung pag-time management ko. Yes. Kasi, nung nag-aaral nga ako noon, 7 yung pasok ko 7 a.m. Sir, gumigising ako ng 4 a.m. Magja-jogging muna ako. Talaga? Yes, Grabe. sir. Jogging muna ako. Grabe. Talagang addict ako sa fitness, sir. Wala akong buhay, kundi mag-jogging, mag-gym. Sabi nga ng airpods ko sa akin, naku, wala nang ginawa ako. Di mag-gym ng mag-gym. Tapos jogging. Actually, mo nakaka-relate ako. Kasi, busy ako sa work eh. As in, sobrang busy ako sa work. Tapos mga friends ko, sasabihin sa akin, sabi niya, buti may time ka pang mag-gym. Yun ang tinatanong. Paano mo pa nasisingit yung pag-workout? Sabi ko, I make time. Yes. Sabi ko, kasi, ako, for the longest time, naging part na siya ng sistema. Yan. Ako kasi, like right now, pagising ko, konting lang sa bahay, tapos diretso gym yan. After gym, that's where I work. Naging routine na yan. That's smart, sir. That's smart. Kasi parang kumbaga, inuuna mo siya first thing, no? Yes. Yung gym para fired up ka na sa job, sa work mo. And then kapag syempre, let's be real, may mga times na you would have to skip gym kasi for some reason, hindi naman pag nangyayari yun, hahanap-hanapin ko eh. Hinahanap ko eh. Ayan na yun. So that's the sign. That's a sign na parang parte na talaga siya ng buhay. Parte na siya ng sistema. Kahit sabihin mong weekends, rest day, parang nasa utak ko, that's a sign na parang you're into it na talaga. Kailangan kong gumalaw. Kaya nga din parang parang ako personally gusto ko ng variations. Para to parang to grow tsaka to learn something different. That's why pumasok ako sa tennis. Every weekend ako tennis, weekdays gym. Yun na yung naging routine ko. Grabe, no? Ano yun? Iba na yun, sir. Kumbaga talagang nasa athlete level ka na rin talaga. Grabe, hindi naman. Hindi, sir. Kasi yun eh, kumbaga, meron ka ng sport eh. Yeah. Diba? Tapos meron ka pang buwan. Diba? Meron ka pang resistance training, strength training. So, nice. Parang ano bang pinaghahandaan mo, sir? Zombie apocalypse? Wala naman. Sa akin, sir, yung pinakamalalang nag-dive ako talaga sa fitness. Ito, sir 5 a.m. Brad. Basketball. Basketball, sir. So, tapos yun, mga 7, mga 8. After nun, uwi. Kain ako, sir. Tulog. Pagising ko ng mga tanghali, magbaboxing ako, sir. Boxing kami ng coach ko na, home service, professional coach. Professional boxer siya. Tapos session kami ng 2 hours. After that 2 hours ng boxing, sir, mag-gym pa ako. Boom. Grabe, it's like 5 hours of fitness, no? Within the day, kumbaga parang 5 a.m. isang oras. Then after nun, after ko mag-gym, magwo-walking ako. Yung cool down ko. Maglalakad ako ng 30 minutes, iikutin ko yung yun na, sign na yun. Nakadi ka na. Actually, magandang point yan eh. Kasi a lot of people think na gusto nilang mag-gym, gusto nilang mag-workout, akala nila kasi mahal or akala nila mahirap. Pero actually, the concept lang is you just need to be active. As simple as walking. Walking. Isang challenge yun na iniisip ng iba and challenge na para sa iba na ngayon siguro, yun yung nagiging challenge is the gastos. Yes, exactly. It's the pera, no? So, you gotta start somewhere. Kagaya ni Coach Norman. Diba? Jogging lang siya. Umaga, wala namang kailangan perang ilabas doon, diba? Wala. So, bakal gym, diba? 50 pesos, diba? Nood ka ng program doon. Just start, diba? Kasi eventually, mararating mo yung feel na kagaya na naramdaman niya, naramdaman mo, sir, naramdaman ko na hindi mo namamalaya, naging parte na siya ng buhay mo. Tsaka kasi, diba?
ako, ang perspective ko dyan, it's like an investment eh. Exactly. Kaya, alam mo yun, kahit sabihin mong gumastos ka for gym or Sir, for... panalo ka pa din kasi sa katawan mo Wala na punta kang talo. yan eh. Yun ang maganda yung Sa gastos sarili mo na dito. punta lahat yan eh. Oo. Di ba? Alam ko na hindi natin may hinder yung mga sakit in the future, pero somehow naglo-low risk ka because Yes, you're physical. lalo na Yeah. sir kung mayroon kang history, family Yes. mo, Oo. nasa genetics nyo ba, hereditary ba yung sakit na... Yep. Siguro yung iba, parang yun na yung gawin mong why to start, no? Yeah. Kung meron Ako, ka, di ba, health. meron kang Health. family member na, kumbaga, na wala na, no? Yep. Tapos, ang rason is dahil sa health. Yep. No, ngayon, kung may chance ka na baguhin yun, stop it with you. Yeah. No? Kumbaga, titigil mo na sa pamilya nyo yan. Yeah, kasi- Hereditary. Kasi kaya mo pigilan with physical fitness. No? Yeah. Not to put anyone into the spotlight kasi ako at my age and na ako almost 40 na ako 39 years old na ako so mag 40 na ako ng February. Yung mga ka-batchmate ko, yung mga same age ko, nagme-maintenance na ng hypertension. Yeah. Diba? May mga sa cholesterol na issues na. And ako thankful ako na ni isa doon wala. Yan, sir. So Totoo. parang alam mo yun, yung sabi ko, okay, sige, I'm spending time and effort Tapos and magkano money. yun, sir? Let's do the math. Yeah, Basic math, I 'di ba? mean- Kumbaga kung iniisip mo yung fitness, physical fitness as gastos, kung ano mang Yeah. gastos yung naiisip mo, like for example, coach, supplements, food, and all that, Yep. gym membership. I-calculate mo na lang siguro Yep. kung meron kang kakilala kung magkano yung ginagastos nila for maintenance, 'di ba? Diabetes, ano pa Yep. ba, heart health, Yeah, heart kung oo. merong heart failure na Yep. nangyari, doctor visits weekly, Yes. 'di ba? Kasi Yes. hindi ka na po pwedeng ma-absent sa doktor niya. Oo. Kailangan nakabantay na siya sa weekly, Yeah, twice pa weekly. minsan, 'di ba? Kapag medyo mataas yung risk mo, 'di ba? Oo. So, isipin mo na lang 'yon, 'di ba? So, gusto ko ba 'yon dumating doon, Yeah. 'di ba? Tsaka, Na parang sa hindi gastos lang- na 'yon, 'di ba? Hindi lang para sa iyo kasi Mm. when you're physically able, mas mapo-provide mo yung mga kailangan i-provide sa family mo, sa friends mo. Yes. Mas broader yung yung objective, diba? Yes. So, yun. So, nabitin ba kayo? Don't worry, that was just part 1. And sa part 2, I'm sure mas may excite kayo because we're gonna talk about myths and fallacies na we will debunk na regarding sa fitness and health as well. Still with Coach Norman and Coach June here at Life Talks by Pao. So watch out for part 2 and I'll see you next time. Thanks, guys.